Right, yeah. So pag-uusapan natin ngayon is for income opportunity in Forex and how to earn in this industry without capital. Okay? So before anything else, I would like to introduce myself. I'm JP1 and I'm one of the business development manager here at Vantage Philippines. So konting recap lang about sa akin, sa background ko. Isa akong online marketer and forex trader, crypto enthusiast, and licensed financial advisor. So, ang trabaho ko dito is mag-educate and mag-inform about forex trading sa mga tao. And at the same time, i-assist yung mga clients namin dito sa Vantage. So, kung may mga concern kayo about your trading account sa Vantage, so Ano? lapit lang kayo sa amin, tapos para ma-assist namin kayo. Okay? So, nag-start ako dito sa Forex. Actually, yun nga, isa akong online affiliate marketer. So, kung ano yung pwede kong pagkakitaan sa online, yun yung ginagawa ko. Okay, nagre-real estate ako, no? Kung ano yung mga pwedeng pagkakitaan, nag-online selling, networking. So, dumating sa point na na sabi ko, ano ba yung maaaring pagkakitaan na hindi ko kinakailangan magbenta-benta, no? Mag-recruit-recruit, mag-invite-invite. So, nakita ko na to si Forex trading before, pero hindi ko siya pinapansin. So, na-involve ako sa Forex because of prop firm. Okay? Kung iba sa inyo is malalaman nyo na yung, kung iba sa inyo is alam nyo na yung prop firm. So, good to hear. Pero yung pag sinabing prop firm, yun yung mga malalaking capital or malalaking institusyon na nagpapahiram ng malalaking capital do sa mga magagaling na trader. So, may nag-invite sa akin about prop firm trading. So, and so forth, na-involve ako doon. And doon ko naunawaan yung potential income opportunity sa Forex. Kasi kasi nagkaroon kami ng trading hub. Okay? So, na-involve ako doon. Meron kaming trading hub. Tapos nagtitrade kami sa prop firm. So, yung mga mentor ko, nakita ko yung ginagawa nila kung paano sila kumikita. Actually, doon ko nakita na talagang may tao palang kaya kumita ng kalahating milyon. No? $10,000 isang gabi. Okay? Doon sa trading hub na yun, doon sa mentor namin na yun. So, simula nung na-involve ako doon, nakita ko na ang ganda pala ng Forex. May pera pala dito. Hindi lang pala sa network marketing pwedeng yumaman, hindi lang pala sa e-commerce or sa affiliate marketing pwedeng kumita ng pera. Pwede rin pala kumita ng pera sa trading. Kinakailangan mo lang talaga siyang maunawaan. Okay? So, uh, pag-usapan natin what is Forex, no? Basic information lang about Forex, no? Forex is also known as foreign exchange, wherein ito yung marketplace na kung saan malayang nagpapalitan yung mga major currencies ng bawat bansa. Okay, katulad ng Euro, ng Japan Yen, Swiss franc, British pound, mga ganun. Okay? So we have major currencies na mostly na tinitrade dito sa Forex exchange. Okay? So this is the Forex major currencies na mostly na tinitrade ng mga trader. Okay? Euro USD, British pound USD. Yan, puro basic. Hello? I-mute ko lang muna kayo. So, Naririnig pala ako. ako mamaya i-discuss natin. Hindi lang siya basic, madam, mamaya i-ano natin. Dadaanan natin. Tapos may mga question kayo or mga opinion kayo. Siguro after ng webinar, i-solve natin siya or isasagutin natin. Okay? Okay. So yun, USD, Swiss franc, USD GPY. So this is the major currency. At marami pa. Okay? So according to uh, BIS 2022 Triennial FX report, no? Meron daw average daily volume trading sa Forex na almost 7.5 trillion per day. Okay? So hindi, kumbaga, and sa US stock market, nag-rate siya ng 553 billion per month. So ibig sabihin pala, kahit na pagsamasamahin yung mga stock market sa bawat bansa, hindi niya pa rin kayang pantayan yung average ng Forex worldwide. So ibig sabihin marami pala tayong may potential pala talaga kumita tayo dito sa pagte-trade sa Forex. Okay? So paano siya nag-work? No? Paano nag-work si Forex?
So ito yung basic information lang para doon sa mga sa mga beginner. Siguro possible yung iba sa inyo alam niyo na, no? Pero ito simple lang siya, simple basic information para doon sa iba. So paano siya nagaano? So for example, ang current value ng dolyar ngayon is nagre-reach yun ng 50 pesos per dollar. Okay? Tapos you want to go to USA or meron kang kamag-anak doon na ini-invite ka, no? And you want to go there. So nag-book ka ng flight, doon papunta ka na. Pero syempre, bago ka pumunta doon, ipapalit mo yung peso mo into dollar kasi gagamitin mong pera doon is dollar. Tama? So that time, kailangan mo ng $1,000. No, yung gagamitin mo pang budget doon. And so syempre, at that time, 50 pesos per dollar. And you have to pay 50,000 pesos in order for you to get $1,000. But suddenly, hindi ka naman natuloy kasi nagkaroon nga ng bagyo ngayon. Pero the good things there is tumaas yung value ng dolyar, no? So from 50 pesos, umabot siya ng 52,000, umabot siya ng 52 pesos. Okay? From 50 to 52 pesos per dollar. So syempre yung dollar hindi mo naman siya magagamit din sa Pilipinas. So ang gagawin mo, ise-sell mo yung $1,000 mo, and that time dahil nga sa 52 pesos per dollar yung palitan, you will get 52,000 pesos. So nandiyan yung sample computation natin. Pero the good things there is tumaas nga yung value niya. Okay? So ibig sabihin yung 50,000 pesos mo naging 52,000 pesos and nag-profit ka ng 2,000 pesos. So ibig sabihin nag-profit ka, nag-gain ka. So ganun lang nag-work yung foreign exchange. Okay? So what is the advantage of forex trading business? So you don't need to invite people just to earn money. You don't need to product selling. Alam mo yung maghahanap ka ng winning product sa internet, tapos ibebenta mo siya, buy and sell mo, hindi siya ganun. Okay? Hindi mo kailangan mag-client. No need of client, parang freelancing, di ba? Yung maghahanap ka ng client para ibenta mo yung services mo, hindi siya ganun. No? Hindi mo kinakailangan ng office para mag-work yung business mo kasi nag-work lang siya sa internet. Kasi more on online business lang siya. No need to hire people. Okay? Hindi mo kinakailangan mag-hire ng tao para mag-work yung negosyo mo na to. You can print your own money 24/5. Okay? Kasi nga 5 days 5 days lang nag-work yung forex. Pero hindi lang yan sa forex 5 days siya in a week. Pero kung magti-trade ka, marami kasing market 'di ba? May stock market, may synthetic, may crypto. Kung trading pag-uusapan, meron ding Saturday, Sunday, pero about crypto naman 'yun tsaka synthetic. Pero sa forex 24/5 lang. Okay? You can grow your savings at your own skills. Ba? Instead na ilagay mo yung pera mo sa bangko, ikaw na lang yung magpalago. Okay? Pwede siyang mag-grow based on your own skills kung marunong ka. Okay? And all you have to do is cellphone lang, laptop, internet. So, pero, forex disclaimer lang, forex trading is a high risk and high reward online business. So, you should not trade borrow money or money that you can't afford to lose. And past performance is not guarantee of your future results. Ibig sabihin daw, since negosyo to, okay, may potential tayong kumita, pero may potential din tayong malugi. Okay, ibig sabihin, kung papasok ka daw dito, see to it na yung perang gagamitin mo is hindi siya galing sa utang, hindi mo siya gagamitin pambili ng bigas, pambili ng gamot, diba? Pambili ng diaper, pambili ng gatas. Ibig sabihin, kung wala kang pera na naka-extra, wala kang nakalaan na pang negosyo talaga, wag mo siyang pasukin. Okay? So clear tayo doon. Now, pag-usapan naman natin yung other source of income opportunity dito sa Forex. Okay? Manual trading, copy trading, social trading, introducing broker. Okay? So, bibilisan lang natin to para kasi possible yung iba panakaw lang yung oras na nilalagay dito, but at least maintindihan at maunawaan niyo yung mga other source of income dito na hindi lang sa trading tayo pwedeng kumita. Hindi lang sa pagti-trade sa forex. So marami siya actually. So yung manual trading, ikaw yung magbabasa ng chart, ikaw yung mag-a-analyze ng data, no? Ikaw yung nakaupo, ikaw yung pag sa tingin mong pataas yung market, magbabay ka, okay? Pag alam mo bababa yung market, magse-sell ka. So ganun nag-work yung manual trading.
Okay? Next naman is yung copy trading. So what is copy trading? Ito naman suitable to para sa mga taong busy pero may pera. They want to earn money pero wala silang skills, no? Pero gusto nilang kumita. Okay? Meron silang kapital pero wala silang oras para mag-aral pa ng trading. Okay? Paano siya nag-work? Kinakailangan mo lang maghanap ng ah, experienced trader tapos magka-copy ka sa kanila. The good things lang doon kasi meron dito si Vantage. Okay, meron tayong copy trading program dito. At least pwede kang mag-start diyan at least 200 USD as your para makapagsimula ka ng copy trading business mo. Okay? Download ka lang ng apps tapos mag-register ka, mag-KYC ka sa Vantage. Tapos deposit ka lang, tapos maghanap ka ng trader na expert. And makikita mo naman dito yung data nun sa Vantage kung expert trader ba siya. So mas maganda, kilala talaga yung trader and talagang alam natin na magaling. Okay? Pero syempre, remind ko lang din, kapag syempre si trader na kinokopyahan nyo, pag natatalo siya, natatalo din tayo. So ganun siya nag-work eh. Kumbaga, pag kikita siya, kikita ka rin. Pero pag natalo siya, matatalo ka rin. Okay? So, paano siya nag-work? So, like for example, si copy trading provider, pangalan niya si OneFX. Makita mo yung data niya dun sa Vantage, no? Tapos, ikaw as copy trader, yung pangalan mo si Pedro Innocent. So, meron kang trading account na capital na nag-worth siya ng $10,000. Tapos, yung $10,000 mo yun, dineposit mo kay Vantage, no? And that day, nag-gain ka ng 1%, no? So, sa 10% na yun, dahil nag-gain ka ng 1%, ah, sa $10,000 at nag-gain ka ng 1%, ibig sabihin meron kang $100. Okay? Ganun siya nag-work. Kung sika, pero dun sa ano na yun, meron siyang profit sharing program, may ano naman mapapala ni ano ni copy trading provider or ni trader. Sa part ni Vantage, naka-default na siya, automated na yung profit sharing niya. So si copy trader, ikaw na nag-deposit, naghihintay ng profit, since $100 yung na-profit mo dun sa $10,000 mo, okay, ang mapupunta sa'yo is 70 USD kasi 70% eh. Tapos si manual trader na nag-analyze, nag-effort, nag-trade, nagbigay ng time and effort sa pagtitrade, since siya naman yung nagpakapagod sa pagtitrade, meron siyang automated na 30% profit. So ibig sabihin, out of $100, yung $30 mapupunta sa kanya. Okay? So kung potential income pala nun, kung meron kang 1% every day, so kung sa loob ng 20 days, meron kang 20%. Kung magaling si trader, mapuproduce niya to. Okay? So kung na-produce niya is 20% sa trade sa $10,000 capital mo, ibig sabihin magiging ka ng $2,000. So ikaw, since meron kayong automated na default profit sharing, meron kang $1,400 kasi nga 70% ng $2,000. Tapos naman si manual trader o si copy trading provider, meron siyang $600. Pero worst case scenario, hindi niya na materialize yung 20%, 10% na lang within a month. So ibig sabihin, meron kang passive income na $700 and si manual trader na kinokopyahan mo, meron siyang $300. Okay? So yung $700 na yun, out of your $10,000 trading capital, meron kang $700 as passive income or 40,600 pesos in PHP kung ang rate ng per dollar is 58 pesos. Okay? So hindi na siya masama. Diba? Kasi naghihintay ka lang naman. And yung pera mo yung nagtatrabaho para sa'yo. So according to Warren Buffett, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. So ibig sabihin pala, kinakailangan matutunan pala natin na yung pera natin yung magtatrabaho para sa atin. Okay? So in order for us, para magkaroon tayo ng financial freedom. So alam naman natin yun, kaya nga marami sa atin na nagsasasali sa mga easy money program. Ewan ko kung nabiktima na kanyan, pero ako, kaya ako nagkaroon ng
alam mo yun, ng interest sa trading. Kasi marami rin akong experience na na-scam ako, ganyan. Kasi mahilig din ako sa mga easy money program before, 'no? Kung ano yung mga farming na yan, may mga chicken manok, natutubo daw yung pera mo ng 30% a month, 'di ba? Tapos yung mga baboy-baboy, mahilig ako magsasali sa mga gano'n. Then napagtanto ko na wala naman pala talagang easy money program sa mundo. Kasi ang dami ko ng ilang beses na ako ilang beses na ako nag-try. So wala talaga. Pero hindi lang talaga ako sumusuko, 'no? Hindi lang talaga ako sumusuko and yun nga napag-aralan na-share sa akin itong forex trading and napagtanto ko na may potential talaga kumita dito, 'no? At marami rin akong nakilala na yumaman talaga sa pagte-trade sa forex. Siguro nakikilala niyo rin sila, nakikita niyo rin sila sa sa Facebook, ganyan, kasi nagpapakilala rin naman sila. So next naman is yung social trading. So papaano siya nagwo-work si social trading? So kabaliktaran naman 'to ng copy trading. Kung ikaw naman si trader na meron kang trading skills, pwede ka maging copy trading provider. So ikaw 'to, may mga client na magka-copy sa'yo, 'yan mga follower mo, hahanapin ka nila sa Vantage, 'no? Tapos magka-copy sila sa'yo. So kabaliktaran naman, ikaw naman yung magge ng 30%, 'no? Ikaw yung magte-trade para sa kanila, ikaw yung mag-e-effort, 'no? Ikaw yung magpapakapagod. Pero ang kagandahan nun dahil may mga follower ka, meron kang automated na 30% profit. Ibig sabihin, nakapag-share ka ng forex sa iba, 'no? Nakapag-share ka ng forex sa iba, kumikita ka na sa trading mo, nakakapagbigay ka rin ng income opportunity para sa ibang tao. Oh. So hindi na siya masama. So si Vantage, binigyan ka niya ng opportunity na makapagbigay din ng opportunity sa iba, pero bibigyan ka rin niya ng automated na profit sharing. So ganun lang nagwo-work sa social trading. So ang kailangan mo lang gawin is mag-open ng trading account kay Vantage tapos mag-deposit at least $500 kasi yun yung minimum nila sa copy trading. Kung ikaw yung social trader. So ganun lang siya. So sample computation, halimbawa ikaw si Master Trader 1, trader ka, tapos merong copy trader na investor. So naghahanap siya ng paraan kung papaano kikita yung pera niya na sobra doon sa bangko. So nakita niya si Vantage Copy Trading, pinasok niya yung $10,000 niya, 'no? Pero kagandahan nun, hindi lang pala isa, 10 pala yung copy trader na nag-copy sa'yo, 'no? Tapos, nag-profit yun ng 1% per 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 account. So, meron yung $100, 'no? Nag-gain sila ng tagwa $100. So, ikaw magge-gain ka ng $70, 'no? Per trading account dun sa mga copy trader na yun. Tapos sila ay no, tama, mali pala. Yung 70% si copy trader, tapos 30% sa'yo. So ikaw, dahil ikaw yung nagti-trade para sa kanila, meron kang 30%, 'no? Meron kang $30 per tao. Dahil 10 yun, 10 times 30, meron kang $300. Okay? As passive income. Nagpa-copy ka lang ng trading mo. Kumopya lang sila sa'yo, pero kagandahan nun, bukod sa kumikita ka sa trading mo, dahil may nag-copy sa'yo, may another source of income ka na naman. Yun yung sample computation natin doon sa as social trader. So kung kukumputin mo yun, kung $300, 'no? Sa peso nag-a-accumulate yun ng 17,400 as passive income bilang social trader. Yun ay kung meron kang trading skills. Okay, so ang dami palang income opportunity dito sa forex. No, hindi lang pala yung pagte-trade sa forex. Okay? Actually marami pa siya pero 4 lang yung ita-tackle natin ngayon. Alright? Next naman kung papaano nga ba dito kikita ng walang puhunan. Okay? As introducing broker. So what is introducing broker? No? The introducing broker traditionally refers new traders to their preferred broker and will earn commission from this activity. The commission is paid by the broker from the commission spread they earn from each trade. Yung pagiging introducing broker, para lang din siyang affiliate marketer or yung mga, alam mo yon yung parang sa TikTok affiliation,
no, pagre-real estate, yung iba naman, yung parang casino agent, 'di ba? Pwede kang kumita dito without capital through introducing broker. Okay ba tayo doon? So hindi pala ano, hindi kumbaga sa forex industry pala, hindi hindi lang pala sa pagti-trade ikaw pupuwedeng kumita ng pera. At kung ikaw yung tipo ng tao na nahihirapang mag-produce ng kapital, 'no, pupuwedeng ito yung maging way mo, 'no? So hindi dahilan na hindi ako makapag-start sa forex kasi nga, wala akong kapital, kasi maraming way, 'no? Hindi mo rin pupuwedeng sabihin na hindi ako kikita kasi wala akong trading skills, kasi puwede kang gumawa or gamitin yung copy trading program ni Vantage, 'no? So maraming way. So, papaano nga ba kumikita as introducing broker, 'no? So, ganito siya nagwo-work. Kung ikaw ay magiging introducing broker ni Vantage, bibigyan ka ni Vantage ng $6 per lot if yung client mo is magte-trade siya sa forex. Eto siya. So, $6 per lot. Kung magte-trade naman si client mo sa oil or gold, bibigyan ka ni Vantage ng $11 per lot. Okay? Kung si client mo ay magte-trade sa ganyan, umabot siya ng, nag-gain siya ng ano, ng halimbawa 1 lot, nakapag-trade siya ng umabot siya ng 1 lot, so meron kang $11. Sa gold naman, kapagka nag-trade si client mo ng silver, meron kang $10 din per lot. So gano'n lang siya nagwo-work. Halimbawa, introducing broker ka, meron kang client 1, 2, 3, meron kang 3 client. So si client 1, nag-trade daw siya ng 2 lot, 'no? So ang gain nun is $12. Okay? Sa gold naman is nag-trade naman si client 1 ng 5 lot. So nag-gain ka ng $55. As passive income to guys ha. Wala ka nang ginagawa dito. Ang ginawa mo lang is nag-refer ka lang ng client kay Vantage or dun sa broker. So sa silver naman, nag-trade naman siya ng 5 lot, si client 1. So nag-gain ka ng $50. So total amount nun kay client 1, dahil sa pagte-trade niya, nagba-buy and sell siya, manalo-matalo doon sa trading niya, basta umabot siya ng ganitong lot size, ng 5 lot, meron kang instant $117. Okay? Sample computation lang to guys ha. Isipin mo, client 1 pa lang yun. Eh meron kang tatlo. Eh paano kung mas higit pa pala dun yung mai-refer mo kay Vantage or dun sa broker? So kung ito, meron kang client 1, 2, 3, nag-gain ka, nag-produce sila ng ganitong lot sizes sa ganitong computation, meron ka palang passive income na $351. Okay? Hindi lang natin malaman kung ilang araw ba yan, o sabihin na natin within a week. Kung kikita ka ng $351 without doing, just by referring someone to broker, 'di ba? So hindi na siya masama. Tama? So paano ka magiging introducing broker kay Vantage? All you have to do is register ka lang kay Vantage sa referral link ng mga business manager or other introducing broker. Create ka lang ng account, tapos mag-KYC ka. Pag sinabing ko KYC, magsasubmit ka ng ID. Wait lang guys, inom lang ako sandali. Yan. So, magsasubmit ka lang ng ID mo tsaka ng proof of address para do sa KYC area. Tapos after that, kung meron ka ng trading account, ang gagawin mo naman is gagawa ka naman din ng IB account. Then after that, magsa-sign up ka ng contract with the broker. So kailangan meron kang soft copy, no? Bibigyan ka ni Vantage or ni broker. Katibayan na ikaw ay introducing broker sa kanila. Okay? Or talagang naka-affiliate ka. So ganito yung itsura niya if kung Vantage yung pinag-referan mo. Okay? So ganun lang siya. So ito, share ko lang sa inyo as my as my result dito sa pagiging introducing broker dito kay Vantage. So for the past 2 months. So nakikita niyo naman siguro yung yung withdrawal sa pagiging affiliate marketer ko dito kay Vantage. So
Kailan naman nag-start? Ito. June 5, $30. Uh, ano ba to? May 8? May 8 ba to? Tama ba? O basta ito. May 8, $180. Yan. Tapos, June 17, May 5, July 23, yan, 700, 7. So, nag-gain siya ng halos ano, pag pinag-plus mo na itong mga to, itong $30, $180, 72.12, $700, 58.95. So, nag-gain ako ng $1,041 in just 2 months sa pagiging affiliate marketer ko kay Vantage. So, ibig sabihin, walang dahilan para hindi ka kumita sa larangan ng forex industry. So, imbes na ibigay mo yung time and effort mo sa mga bagay-bagay na wala namang kabuluhan, lagay mo na lang dito, kikita ka pa. 'Di ba? Dito mo na lang itaya yung time and energy mo. Kung meron ka namang cellphone, 'di ba? Pagawa ka na lang kay kung sinong business manager ninyo, no? Kung sino yung mga nakakausap nyo sa Vantage, paggawa kayo ng IB account, tapos kapag meron na kayong referral link, i-post mo lang sa Facebook mo, sa Instagram mo. Kung sino yung mga client na makakausap mo, mag-register doon. At kapag nagtitrade na sila, automated meron kang commission. No? So instead of wasting of your time sa mga bagay-bagay na walang kabuluhan, lagay mo na lang dito, kikita ka pa. Wala ka pang puhunan. Diba? Kumita ka lang ng ganyan, extra income, hindi na siya masama. Tama? Ito yung mga other affiliate commission na ginagawa ko dito sa online. Kasi nga, di ba, online raketero ko. Di ba? Yung sa Royal Q, kumita ako dyan ng almost kalahating milyon. Sa pag-refer lang. Sa pag-affiliate marketing lang. Okay, sa Derib naman, isa rin tong trading platform, no? Katulad din siya ni Vantage, broker din siya. So, nag-gain ako nung nakaraan dyan, $539. Partida niya, nandito lang ako sa loob ng bahay. Nag-a-assist lang ako ng mga tao. Okay, pinapa-register ko lang sila doon, ina-assist ko lang sila, binibigyan ko lang din sila ng mga trading tips. So in return, bibigyan ako ng broker ng mga trading platform na extra income. So ito nung mga panahong pandemic to, mga year 2021, mga ganun, 2022. Ayun yung kinita ko sa pagro-Royal Q. Sa pagiging affiliate marketer. Kumita ka lang ng kalahating milyon habang nasa bahay. Wala kang boss. 'Di ba? Kasama mo pa yung pamilya mo. Hindi mo pa kinakailangan mga ibang bansa para lang kumita ng pera. Subukan nyo, baka sakali, makatulong din sa inyo. Alright? So, share ko lang sa inyo, dahil nga syempre, kumikita ako sa pagiging affiliate marketing ko. Affiliate marketing pa lang to, wala pa yung trading Okay, nung mga panahon na to, hindi pa ako marunong mag-trade nung nasa Royal Q pa ako. So, yung Royal Q nga pala yung nag-ano sa akin, nag-introduce din sa akin about trading, no? Doon ako nagkaroon na idea about trading. So, because of that, no, mga year 2022, 2022, syempre kumikita tayo sa online business natin. Isa sa mga achievement ko sa buhay, nakabili ako at least kalahating hektaryang lupa dito sa parteng Rizal. Kasi nung mga panahon nung bata pa ako, nakatira kami sa bukid, no? So napalayas kami doon kasi hindi namin lupa 'yon. So nung nagkaroon na ako ng abilidad kumita ng pera, sabi ko sa sarili ko, ah, kapag kami kakayanan na ako, bibili ako ng lupa para sa magulang ko, sa pamilya namin, no? Kaya pinangako talaga sa sarili ko na kapag kumita ako, bibilang ko yung parents ko, yung pamilya ko ng lupa para meron kaming taniman. Eto guys, affiliate marketing lang to, sipag tiyaga at diskarte lang yung puhunan ko dito. Okay, hindi ako nagti-trade, wala pa nung mga panahon na yun, hindi pa ako marunong mag-trade. Hindi ako nagte-technical analysis, wala akong kapital, okay? Ni piso wala akong nilalabas, time and effort lang. Okay ba sa inyo 'yan? So walang dahilan para hindi ka kumita. Okay? Kapag hindi ka kumita, pagtapos kong pinakita sa inyo yung mga gantong income opportunity, at hindi ka pa kumita,
It's up to you. Okay? Basta ang sinasabi ko sa inyo, maraming income opportunity sa panahon ngayon at walang dahilan para ma-scam ka pa. At walang dahilan para hindi ka lumago sa buhay when it comes to financial aspect. Okay ba tayo doon? So next. So dito sa dahil nga sa trading journey ko, no? Nung mga panahon na natuto ako at kumikita ako sa pagtitrade na, nakikitaan ako ng potential ng mga broker. So last year, may nag-invite sa akin sa broker. Ang pangalan nun is, hindi ko na sasabihin na. So dahil nakikita nila ako ng potential about forex trading, so they inviting me about as an IB, doon ako nag-start. Nung nakitaan nila ako ng potential as an IB or pagiging introducing broker, doon na rin nila ako hired. Baga hired na rin nila ako as their employee. So kung ikaw 4 years graduate ka naman, marunong ka sa trading, yung mga forex broker, sila mismo magko-contact sa inyo, guys. Basta ang kailangan lang nila is, yung iba kasi kahit hindi naman 4 years graduate eh. Okay? Kahit hindi naman 4 years grad, basta ang kailangan lang nila, meron kang alam sa forex trading, and meron kang experience sa pagiging introducing broker. Okay? Sa pagtatrabaho kasi sa forex broker, malaki din yung salary, to be honest sa inyo, guys. Ibig sabihin pala, kung magaling ka namang mag-marketing about forex trading o pag-share ng forex business opportunity sa ibang tao, may potential na maging parte ka ng team nila or ng company nila. Okay? Dati lang din ako nag-start sa pagiging introducing broker. So dahil nga sa naging empleyado ako sa isang forex broker before, doon ako nakaipon ng pampakasal namin ng girlfriend ko. Okay? Doon ako nagkapag-ipon kahit paano. And yun yung ginamit ko na pampakasal namin. So 1 year na kami ngayon na mag-asawa. So ito yung mga simple achievement ko sa buhay ko sa pagiging online marketer and pagiging trader. And sana ma-inspire ko kayo. Siguro baka sa susunod, kapag ka nagdire-diretso pa ako, baka yung mga achievement ng mga nauna sa akin, maging achievement ko rin. Hopefully sana, di ba? Hindi rin natin alam. Basta ang alam ko lang sa buhay, if you want to become successful in life, kinakailangan mag-start ka. Okay? You have to start and be consistent. Diba sabi nga nung isa sa mga magagaling na mentor ko, wala kang matatapos kung wala kang sisimulan. Okay? Wala kang matatapos kung wala kang sisimulan. At wala ka rin matatapos kung hindi ka tutuloy. Kailangan pala dire-diretso ka lang. In every aspect of our life, we have to be an action taker and we have to be consistent. Mapa-love life man yan, no? Pa-financial, pa-career, kinakailangan hindi ka lang puro simula. Kailangan dire-diretso ka. So, yun lang. Yun lang. Thank you. And kung may mga question kayo, let me know ngayon. Or pwede rin kayo mag-direct dun sa mga business development manager nyo. So, yun lang. May mga katanungan ba kayo, mga kapatid? So far, okay ba? Okay ba yung presentation natin? Hello? Okay naman, sir. Okay Okay naman. naman, sir. Okay naman po. Ayan. Okay So, na okay, boss. Okay na okay. So may mga katanungan ba kayo? Clear ba yung explanation ko? Hello? Clear naman, boss. Okay naman po. Biro mo, Super, dahil may dyan, mga nakapag-asawa ka. Opo. So far naman, may mga katanungan po ba kayo? Pwede po siguro bigyan ko kayo at least mga 15 minutes para makapagtanong-tanong. Boss, Yes, tanong sir. ko lang doon sa copy trade. Ibig sabihin nun, halimbawa ikaw, nagpa-copy trade kami sa iyo. Mm. Ganun ang magiging outcome. Ibig sabihin, every time na magte-trade ka doon sa ganun, of course, may 70% na mapupunta sa amin. Kung yung Opo. system mo ganun ba yung boss? Automated na po yun, sir. Automated na po siya. Halimbawa, ako yung trader. Okay. So, ako yung nagtitrade, ako yung nagpapakahirap mag-analyze sa market, ako yung nagbibigay ng 8 hours
para mag-profit ako. Ikaw naman, investor ka lang, and you want to earn your money, yung excess money mo. Nilagay mo lang kay Vantage, deposit mo lang. So every time na magpa-profit ako, automatic meron kayong 70% doon. Okay. At Ganun lang siya kasi. actually, yung 30% maliit pa nga yun dahil ikaw naman nagtitrade talaga, di ba? Kumbaga, ikaw ang bahala doon eh. Opo. So, ano yan, boss? Kung halimbawa ganun, interesado ako dahil galing kami sa mga, alam mo na, sa Mm. mga scammer eh, mga ganun. Mm. So, ano siya? Duration niya for 1 month or for how many days? Ay, ang Yung ganun, kagandahan, boss. sir. Ang kagandahan doon, you can withdraw your profit, your capital anytime. Mm, Ganun Okay. siya kaganda. Ikaw may That's handle ng pera mo. fine. Nice. So kung So, halimbawa, pwedeng maiwan yung capital mo doon, pwede, pero yung profit lang ang kukunin mo. opo, pwede. Okay. Pwede mo rin siya i-compound na i-compound. Oh, yun ang maganda. Diba? Diyan na. Diyan na ano. Okay, boss. So, thank you. At ako'y bago lang. Mm. I was invited by Sir Jefferson. Siya yung Ayun. So, nag-invite sa akin. So, interesado ako, boss. Interesado ako. yan. Thank you, ha, boss. Thank you. Remember my name, Rocky Tulog, boss. Ayun. Sige po, Magkasama tayo. Thank you, doon pa boss. po sa iba. Thank you. Tanong pa po kayo. Baka may mga katanungan pa po yung iba. JB, ako may tanong. Oh, yeah. Sino yung magka-copy trading? Ikaw? Ikaw ang master, ano? Ano? Anong master? Master trader? Ikaw ang master trader? Hindi. Sample lang yun, yung binigay ko. Ah, Sample lang yun. ano mo, specify mo sa kanila kasi baka mamaya mag-expect sila ng 70% per month na ano yun baka Hindi. mamaya bakit sila. Oh, di ba pinaliwanag ko naman sa kanila Oo. na kanina, sample computation lang siya, ma'am May. Di ba? Oo, it depends the situation hindi may mga Oo. Sample kasi baka computation lang mamaya yun. medyo ma-hype yung lalo na yung mga newbie. Oo, di ba balik tayo dun sa gusto niyo i-share ko siya ulit para clear tayo. Yan. Para malinaw. Yes, paki-ulit-ulit yun, sir. Yan. Ito halimbawa ito sample computation yung sa copy trading, no? So, paano siya nag-work? So halimbawa nga, merong copy trading provider, yung pangalan si 1FX. Example lang. Okay, example 1FX. Ikaw naman, si 1FX, meron siyang copy trader na 10. Teka, wait lang ha. Yan. Ang pangalan niya is si copy trader, ang pangalan niya si Pedro Innocent kasi nga inosente pa siya eh. Pero si copy trader na si Pedro Innocent, meron siyang trading account capital of $10,000. And that day, nakapag-produce si 1FX ng 1%. So si Pedro Innocent, since meron siyang $10,000 as trading capital, that day nag-gain ng 1%. So kung i-compute niyo yun, yung 1% ng $10,000 is $100. So sa $100 na yan, maghahati si manual trader tsaka si copy trader. So si copy trader, magiging siya ng $70. Okay? Tapos si manual trader naman, siya yung nag-effort, bibigyan siya ni Bantay ng $30 kasi nga 30% yung pinag-uusapan ng 1%. Clear na ba tayo doon? So, nakadepende po pala sa kung magkano yung iaano mo, ilalagay mo Opo, exactly. sa capital mo. Opo, exactly. Ibig sabihin, the higher the capital, the higher the potential income. So since ang Forex kasi, madam, is ano siya, traditional business din naman kasi talaga to. Okay? Traditional business siya. So wala siyang pinagkaiba sa mga traditional business. The higher the capital, the better. The higher the capital, the higher the potential income. Okay? So sabi ng bata, okay ba tayo doon? Okay. Any question? Okay na okay. Ibig sabihin, basta pinakikita mo lang dyan na dito sa copy trade talaga ay merong may pwede Potential dyan maging, income. medyo pwedeng maging 60-40, Opo. meron dyan pwedeng maging 70-30, depende. Opo. Yung maliit, syempre,
mapag-uusapan yan. Pero pagka lumalaki ng lumalaki, palaki rin siya. Okay, Opo, opo. that's it, Garrett. Po, ganun siya. Gusto ko lang batiin si Jefferson. Magandang gabi sa'yo, Jefferson. Nandito Okay. ka rin. Thank you, bossing. Ayan, Thank you. si Sir Jefferson, if I'm not mistaken, I know that he is a introducing broker. Yan ang kagandahan pag introducing broker ka. All you have to do is to invite your people in our webinar, and ako yung nagpapakapagod, ako yung magpapaliwanag. Siya ang gagawin niya lang, or kayo, ang gagawin niyo naman is mag-invite lang kayo ng other people na they want to, or Okay. sa mga tao na gustong kumita about Forex, or gustong matuto ng paano kumita sa trading, 'di ba? Dadalhin nyo lang dito sa webinar, kami magpapaliwanag. Kasi ito naman yung trabaho namin. Ibig sabihin, tutulungan namin kayo kung paano kayo kikita. Ang gagawin nyo lang so- is magdala ng tao dito. Kami yung magpapaliwanag. Kami yung magpapakapagod. Kami yung mag-explain detail by detail. Okay ba sa inyo yan? Abay, pwede. 'Di ba? Ang ganda ng Wow. ganung negosyo. Actually, bossing, sa mga network company, isa ako sa nagle-lecture eh. Anyway, Yun. yeah. So, yung mga ganyan, gamay din yan. Tsaka, school lecturer ako sa mga Ayun. ganyan. Alright. Anyway, sige lang. Magko-communicate lang ako kay Jefferson. Okay po, yan. Okay, thank Tapos you very pagka much gusto- engineer, ano? You're engineer, right? Si ano yun? Si Ma'am Angela po yun. Si Mama, ano? Okay, Opo. good evening naman sa po ay kanya. ano Tsaka naman yung po. kanina, yung Mirna, no? Good evening sa Hello iyo, Miss po. Mirna. Ayun, Thank yan you. po. So, Thank you. Anyway, baka may mga katanungan pa po yung iba, at least masagot ko rin po ngayon. So far, okay na po ba? May mga, clear naman po ba lahat ng explanation ko for this night? Yes, sir. Bossing, kailan yung sunod na seminar? After nito, siguro possible naman, Forex 101, 103, 102, tapos plan namin is about technical part ng trading platform. At least iba-iba Okay. yung webinar na madidiscuss namin Okay. sa inyo. That's it. Mga kailan yun, bossing? We will inform you naman po kung Thank you kailan very yung much for that. na. Thank you. So, yun lang. Thank you. Okay. So JP, add ko lang ha. About dun sa, guys, dun po sa sa introduction broker po, yung kapag po nakapag-invite kayo, manalo matalo po yun yung commission nyo doon, rebates and commission nyo po. Meron po kayong rebates and commission, manalo o matalo po sa trader. Yeah, tama. So, na-discuss ko rin po Jeffers- siya kanina na Yes. if ever, yes po sir. Ano po, ay, Jefferson, ano tayo ha? Ati tayo dyan. Thank you. Joking. Yes po, anyway, raise lang po kayo ng kamay, kung may hiya kayo, di kaya chat nyo lang. ayun sir, pwede ba ako mag-add, sir? Sige po ma'am. Ayun po, hi po, good evening everyone. Ako po yung si Coach Angela po, dun sa group chat. Then yung kapag may mga mga tanong after this, like interested kayo sa pagiging IB, or gusto nyo mag-copy trade, gusto nyo mag-manual trading, kung ano man mga nabanggit ni Coach JP, kung sino po yung nag-invite sa inyo dito sa, like, kunyari si Sir Jefferson yung nag-invite sa inyo, approach nyo po yung taong yun para alam niya yung gagawin. And then, kasi yung taong yun, sino po in-approach nyo, ako po yung i-approach nyo. Halimbawa, gusto nyo mag-IB, may tinatawag, nabanggit mo ba, Sir Jefferson, yung IB and sub-IB sa kanila kanina? So, relate ako More on IB pa lang. more on IB. Okay. So, pag ganun po, may mga concerns kayo, kung sino po yung nag-invite sa inyo doon sa group chat, you can PM them, and then, para ma-assist namin kayo so kung anong gusto nyo. Doon kasi sa group chat po, klaro ko lang, meron kayong makikitang iba't iba doon, di ba? May mga nagpo-post ng bot, di ba? Binibigyan namin kayo ng mga choices. Ako naman po nagma-manual trade, so nagtuturo naman po ako ng mga strategies. Ayan. So meron din to, binigay si Coach JP ng copy trading, pwede kayo mag-copy trade. So marami kayong pwedeng pagpilian. Okay? So kahit nandun po sa inyo, i-PM nyo lang po kami later, yung nag-invite sa inyo kung ano po yung napili ninyo. Yun. Yan lang po. Thank you.
So, if ever na wala na kayong mga katanungan, okay lang po ba na i-open niyo yung mga camera niyo? Tapos, okay lang tayo Ay, sorry. para makita natin yung bawat isa. And a token of appreciation na lang doon sa effort na kasi kinakailangan namin siyang i-report sa aming company. Ano, may nakabit packet pa dito. Brown out dito. Alam mo, Gemma, ikaw pala yan. Ayan. Pa-open naman po ng camera para ano lang. Okay lang po ba? Para maano natin. Sino pa po? Kita na ako, sir. Good evening. Apo yan. Yan lang natin. Yes. Oo. Oh, teka. Parang hindi ko nakita sarili ko. Nasaan ba ako? Ay, nakita na kita, sir. Coach, okay. Good evening. This is, my real name is Rico. Rico Sepio. Good evening. Okay, picture lang tayo, ha? Okay. Yun, si May. Si Jo. Hi, Miss Jo. Coach, pakita ka Hello naman, please. po. Yes, Hello po. Wait pakita lang ka. po. Good evening po sa Uy. lahat. Hi, May. Good evening. Hello po. Good evening po. Good evening. Ganda ng buhok mo, ah. Ano ba to? Oy, good evening, Coach. Nakatali. Naka-white background lang po ako. Si Jefferson, kung hindi Sir Jefferson, where are you? Yes po, dito po ako. Ay, Ayun, Jeff, yes. Alam mo ito na ako nito dahil sasali na naman sana ako dito sa isang sa isang scam eh. Magpapatalo na naman sana. Sabi niya, sir, Bako, sir. dito ka Wag na. tayo po. Kaya Oh. nga eh. Yun. Mm. Actually, kwento ko lang Sir Coach, kung ba't ako napunta rito. Kasi merong previously na nag-i-invite sa akin. It so happen na namatayan kami, nabangga yung pamangkin ko. So gumawa ako ng pleadings para sa case. Kaya hindi ako nakapunta sa kanya. Bigla naman pasok ito si Jefferson na nag-i-invite niyan. O di pinagbigyan ko. Hindi ko na pinansin tong isa. Ngayon, sabi ko doon sa isa, may aatinan na ako. Sabi niya, sir, dito ka na lang. Kasi sa susunod na sa'yo, dito na lang muna. Dahil ito, magandang lecture ito, hindi yung katulad sa'yo. Hands-on ka agad dito, lecture eh. Ganun muna. Anyway, ganun Ano din ba, yan. sir? God bless at thank you very much. Kaya yun, okay. Thank you Kaya po, ta- Sir Rocky. Okay. Ano na natin, ha? 1, 2. 1, 2. Send mo, Sir JP, sa group chat, ha? Yeah, Ay, yan. Si Ma'am Susan. Okay na. So, yun lang. Good evening, guys. And Madam salamat Relly. sa pakikinig. Jeff, And sana marami kayo Coach. marami akong naituro sa inyo ngayong gabi. Yes. And To the admin of this site, I understand pang-apat na lecture na ito. Paano ko mako-quote up yung 1 to 3? Okay, sir. Ako po Sure. yung i-PPM niyo po. I-PPM ko po kayo later on after this one para malaman ko yung available schedule ninyo para makapag-cope up po kayo sa 1 to 3. Ito po kasi Okay. hindi po yung lecture, parang additional lang po natin to, webinar. Para at least alam nyo yung pwede yung opportunity while you are learning, pwede kayong mag-earn. Diba po? Okay, that's it. Remember my name, Rocky Tulog ha.